Siksikan din ang mga pasyenteng may dengue sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City. Kinumusta ni Alfie Tulagan ang sitwasyon ng mga pasyente. Ang ilan sa pasilyo na lang daw nagtitiis. So Alfie, anong aksyon ng provincial government dito? Yes, Maki, andito nga tayo mismo sa may pasilyo ng Pangasinan Provincial Hospital. Kung makikita mo sa aking likuran, andito na yung mga ibang mga pasyente na tinamaan ng sakit na dengue. Pero dahil nga sa dami ng bilang ng mga pasyente ay walang magawa yung mga pasyente, kundi magtiis muna habang ongoing yung ginagawang mga construction sa mga karagdagang gusali para sa mga pasyente. Dengue case ngayong buwan. Ngayong araw, 26 ang nakakonfine sa ospital. Karamihan mga bata. Kaya sa PEDSA ward na may 60-bed capacity lang, hindi na mapagkasya ang mga pasyente. Ang iba, sa pasilyo na lang nagtitiis dahil wala ng espasyo sa PEDSA ward. Noong linggo pa, nasa hallway ang anak ni Ginoong Guillermo na tinamaan ng dengue. Wala pa rin kasing bakanting kwarto. Kaya't nagdala na rin sila ng electric fan para maibsan ang init. Yes, dala namin. Pero nung first 2 nights namin, wala. Nung umuwi ako ng Villasis, kumana ako. Kailangan talaga kasi nakangawit magpaypay. Mainit. Ganito rin ang sitwasyon ng anak ni Ginang Arsinia na pabalik-balik ang lagnat. Wala kasi pag private daw, yung mga lang, hindi pwede yung tele namin na pang-gobyerno lang. Wala kaming pera. Ginagawa naman ng pamunuan ng ospital ang lahat para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Nagkakaubusan kami lalo sa PEDSA, no? Ay, ang gusto ng mga pasyente, kahit wala silang espasyo, basta may maupuan lang, okay na daw sa kanila. Kasi ayaw naman nilang pumunta sa ibang ospital. Siyempre, sabihin nila, wala kaming pera daw, sabi ka na. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, umabot na sa 378 na ang suspected dengue cases sa ospital. Saka dumami ang pasyente natin na nagpa-admit kasi yung awareness nga ng mga magulang. No? Nilalagnat lang, medyo nagpapanik na sila, pupunta na sila sa atin. Maki, sa kabila nga ng pagdami ng bilang ng mga pasyente na tinatamaan ng dengue ay bihira naman yung itatalang kaso ng mga namamatay rito. At sa halos 200 bilang ng mga suspected dengue cases mula noong Enero hanggang Setyembre ngayong buwan ay 3 lamang yung naitala nilang kaso na nasawi dahil sa sakit na dengue. Patuloy na hinihikayat ng mga doktor ang mga pasyenteng kinakitaan ng mga sintomas ng dengue tulad ng pabalik-balik ng lagnat, pagkahilo, pagsuspa at pagkakaroon ng rases na agad ipakonsulta ang mga ito. Mas madali kasing magamot ang mga ganitong kaso kung mas maaga ring maipakonsulta sa iba't ibang mga clinic dito sa probinsya. Yan muna ang latest dito sa Pangasinan Provincial Hospital. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.